This is the seventh episode ng season 1. 7th episode ng season 1 ng Manhattan Dreams Come True channel sa YouTube, no? Pang 7 po ito. Akala ko kasi tapos na ako sa pang-anim, no? Akala ko tapos na ako sa pang-anim na episode, no? For season 1. Hindi pa pala ako tapos. Meron pa pala 4 na episode ako dapat i-record, no? So, ito na ang pang 7, no? Episode. At dito sa 7th episode, I am sitting in a very prestigious coffee shop, no? Prestigious Italian coffee shop, no? Pangalan niya is Giovanni Pina, no? Giovanni Pina. Ito nakikita mo sa baso, no? Social. So andito po ako sa coffee shop, doing a marathon recording, no? Marathon recording ng mga tinatawag nating episodes, no? From episode number 7 hanggat kaya, no? Matapos hanggang episode 10. 10 episode po kasi lahat-lahat sa season 1. Akala ko tapos na ako sa episode 6. Hindi pa pala. So, yun. Ngayon, dito sa episode 7, no? Ang pag-uusapan dito is yung yung importanteng topic, no? Lagi sa huli ang pagsisisi. Ito po yung important topic po dito sa episode na to, pang number 7, no? I encourage you to watch yung episode 1. Importante po yun. Pero lahat ng episode naman importante. At saka huwag kayo mag-alala, maiiksi lahat, no? 10 to 12 minutes lang naman bawat episode, no? Yung sa tinatawag nating episode number 1, no? Na-introduce ko sa inyo lahat yung Project 1 million peso chance of a lifetime for every OFW, no? Yun, mamimigay po kami ng millions and millions of peso sa lahat ng interesado, no? Yung OFW ba, no? Dito sa Manhattan Dreams Come True channel, we will reveal to you yung mechanics, no? Or formula paano makakuha kayo ng millions and millions of pesos, no? So wag kayo aalis, maiksi lang naman ang episode, no? Bawat episode. Also, like, follow, and subscribe po sa channel na to para updated po kayo lagi, no? Dito sa ating Manhattan Dreams Come True channel sa YouTube. Manhattan Dreams Come True is a entertainment and educational channel, no? Para sa mga OFW. Kape muna tayo ulit. Okay, so yung topic natin dito, lagi sa huli ang pagsisisi, no? Related po naman po ito sa financial financial life ninyo, no? Kadalasan ang kwento ng OFW is yung money problems pa rin, no? Money problems. Hindi wala ang money problems ng OFW. Baon sa utang, kaliwat kanan ng mga expenses non-stop. Pagka may emergency, hindi alam kung kanino kukuha ng malaking pondo. Tapos walang ipon, no? Walang ipon. Kaya yun, saklap, no? Parang sumpa. Ngayon sa episode na to, pag-usapan nga yung sinasabing laging nasa huli ang pagsisisi. O ilang taon na po
ilang taon na po kayo, no? Physically, anong age nyo? Ilang taon na rin po kayo naghahanap buhay, no? Um, Ako, mid-50s na ako. Mid-50s na ako. Ewan ko lang kung anong age ninyo, no? Ako, mid-50s na. And then, mahigit 34 years na po ako nagtatrabaho after nag-graduate po ako ng college or universities. And then 24 years po ako nasa ibang bansa. So matagal-tagal na po. At bakit po ang topic ko dito is lagi sa huli ang pagsisisi. Kadalasan hindi natin nararamdaman yung urgency, no? Yung importansya ng pagiging successful financially. Kadalasan kala natin basta may trabaho na tayo, okay na, no? Lalo na sa mga overseas Filipino workers. Akala natin na pagka tayo may trabaho sa ibang bansa, kumikita ng dollars, okay na. Hindi. Lagi na lang isang kain, isang tuka pa rin. So, madalas ang ating buhay ay pabanjing-banjing, no? Pag may pera, saan natin ginagastos, no? Pasyal, bili dito, bili dun, mga mamahaling cellphone, mga alahas, no, mga damit na at saka mga bags, no, na ano ba yung parang magsosyalan ba, no? So, maling-mali po yun. Kasi binawaldas natin yung kinabukasan natin. Imbis na lalo tayo umasenso, yumaman, lagi pa rin tayo zero balance. Kaya po yung topic ko ngayon is laging nasa huli ang pagsisisi. Kamakailan, marami po ako mga kakilala o kaibigan na mga OFW, lumalapit po sa akin at yun nga, naghihingi ng tulong, no? Pare-pareho kasi ang isa lang ang storya, pero iba naman ang detalye, isang storya. So, financial failure ba, no? Financial challenges or financial crisis. So, lagi nasa huli ang pagsisisi. Anong ginagawa ng ginagawa ninyo, no? Gumagawa ba kayo ng hakbang o hindi? O gumagawa lang kayo ng mga in your spare time ba? Ano ba ginagawa nyo? Pagka kayo may day off in your spare time, ano ba ginagawa nyo? Kayo po ba naghahanda o pabanjing-banjing nga? Gastos dito, gastos dun, no? Walang ipon. Kayo ba binibigay mo lahat ng oras mo sa pasyal, at yung mga walang kabuluhan na bagay, no? Yung iba gumagawa ng reels para sa Facebook or YouTube, no? Or TikTok, no? Kung sa Pilipinas may asenso pa kayo dun. I don't think so. Kasi hindi naman nagbabayad ang YouTube at Facebook ng malaki para sa mga tinatawag na YouTuber or Facebooker, no? Kala nyo sa kakagawa nyo ng mga videos, no, ng mga reels, kala nyo yayaman na kayo. Hindi. May sikreto po yan kung bakit may iba nagiging successful at yung iba hindi sa YouTube at Facebook. 4 sa 100 lang naman ng medyo umaasenso sa YouTube at Facebook. Hindi nyo alam ang dahilan, no? So, saan nyo ba inaaksaya yung oras nyo? Lalo na sa mga medyo may edad na, no? Medyo magsi-senior na. 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, 30 years nagtatrabaho. Malapit na mag-60 or lampas 60. 65 years old na nga yung iba. Yung iba, magsi-70 na. Wala pa rin. Isang kain, isang tuka. Walang ipon. Pag-uwi sa Pilipinas. Wala, empty. Di ba? Tapos, pasensya na po kung may matatamaan doon sa mga sinasabi ko. Lalo na sa mga nagsasabing sila ay Kristiyano. Pasensya na po. Kasi sabi nila, pananampalataya lang ang kailangan. Pero kung wala kang action, sa tingin mo ba, magiging masaya ang Panginoon sa atin? Binigyan tayo ng talent ng Panginoon, binigyan tayo ng yaman ng Panginoon. Pero hindi naman natin iniingatan, hindi naman natin pinapalago. Sa tingin mo ba, matutuwa ang Panginoon yan? Yung iba sabi, pananampalataya lang. Nagbibigay naman ako ng ikapo, no? Yung tinatawag na tithes and offering to the church, to the yung gawain ng Panginoon. Pero yung balanse ba, saan mo ginagamit? Yung iba 20%, 30%, 40% binibigay daw sa Panginoon.
Pero anong ginagawa mo naman doon sa perang natira, yung 70%, ha? 80%, ha? Oh, di mo, winawaldas mo lang eh. Di wala, no? At the end of the day, hindi rin masaya ang Panginoon. Kaya lagi na sa huli ang pagsisisi. Huwag niyo na hintayin 'yan na maging matanda na kayo, sakitin, etc. Wala nang energy, tsaka kayo gagawa ng hakbang. Kumilos na po kayo. Dito sa Manhattan Dreams Come True channel, we will reveal to you yung formula. Napakadali lang ang formula. We want to help you, we want to teach you, we want to assist you para maging tunay na milyonaryo. Para pag kayo tumanda, o ano na, magre-retire, hindi kayo kabado, no? Walang napaperwisyo. Ikaw at ikaw din ang asenso o umaasenso. No more worries. Burado mga money problems. Tandaan nyo, ako man, na-experience ko din yan. But, no, by the, yung awa ng Panginoon, na-discover ko po yung formula. Panibagong pag-asa yan. Yung formula niyan, no, na pagka, sinunod natin, buwan-buwan, pwede tayo magkaroon ng pera. And, in 2 years time, 2 years lang, kailangan mo lang ng 2 years, ay magkakaroon ka ng millions, no? Basta masunod lang natin yung formula. So, ito po yung episode number 7, no? Hanapin niyo sa comment section yung link sa aking Messenger para makausap niyo ako at makapag-umpisa na kayo agad. So this is episode 7. I will record number 8, 9 and 10, ha? God bless.